kinakasuhan ako. Nakakatatlo na yata. Valedictorian na yata ako dito eh. Ngayon pa man, nandun ako sa Villamor, March 11, 2025. Nandun kami sa labas ng gate. Habang tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iniisip namin baka may paraan. Gayon pa man, nung kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao. Mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din ang nakakapunta sa rally, humigi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi ba napansin? Buhay niya dahil sa kanya, ang nagawa, mga airports, mga seaports, nagkaroon tayo ng healthcare. Andito tayo sa labas ng PGH ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking benepisyaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin nyo yan. Hindi yung magtira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin nyo yun para sa mga mahihirap yan. Ibang klase yung naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. Sino ba? So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang gobyerno, na meron talagang nagmamalasakit, merong leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Kinuha nila. Hanggang ngayon, hindi tayo sinasabihan kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, walang nagsasabi sa atin sa pinakamataas na upuan ng gobyerno kung bakit kamakailan lang sinabi ng Pangulo, kino-confirm ko, hindi na tayo babalik sa ICC. Ano yun? Konsuelo? Natatakot kayo sa amin kasi hanggang ngayon nagdadalamhati kami. Hanggang ngayon hindi naiibsan yung sakit ng loob. Kaya ilang beses pa kami magkakaroon ng presidente na ganyan. Ilang beses pa tayo nagkaroon ng presidente na nagsabi, free tertiary education para maahon kayo sa kahirapan. Yung pamilya ninyo magkakaroon ng college graduate. Lahat ng pamilya may pagkakataon na magkaganon dahil sa free tertiary education. Kinuha niya yung isang tao na nagsabing, pwede kaming umahon sa kahirapan. Pwede tayo, lahat tayo. Isa lang mag-graduate ninyo. Ang laking tulong sa pamilyang naghihirap. Tinaasan niya ang sweldo. Pasintabi na lang po, mga kawani ng gobyerno na nandito. Tinaasan niya sweldo nyo. Tinaasan niya sweldo ng AFP. Kasi kailangan naman may dignidad, di ba? Nag-aalay ka ng buhay. Andyan ka. Nilalagay ka namin in English. We have put you in harm's way. Ano ba naman yung taasan natin ang sweldo ng mga naglalagay ng buhay
peligro. The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin, sa atin, sa lahat sa atin dito. Walang nagsasabi, yeah, we're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-a-acknowledge na nasaktan tayo doon. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asang makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Hindi ko patawarin yun. Kayo, kaya nyo ba? Lahat ng pagkakataon na makukuha natin, na ipaalala sa kanila, hindi ka magpapatawad yung ginawa nila, kukunin natin. Yung mga ganito, na makapagtipon-tipon, para paalala sa kanila, kinuha niyo yung leader namin. Kinuha niyo yung tao na nagpataas ng sweldo, nagbigay ng dignidad sa Armed Forces at sa PNP, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan, nagbigay ng nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Alam niyo ba, kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari nang maghirap ang pamilya ng isang henerasyon. Paano ka magpapaaral kung ubos ang pera mo sa kakapagamot? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo mailabas sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Merong nakaintindi sa atin nun. Mayroong nakadinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, may ginasakit ng silakan. Meron bang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, lalagay namin ang mga capacity ng institutions para alagaan kayo kahit wala na kami dito. Hindi kayo magiging dependent sa mga politikong may maleta. Magdidepend kayo sa mga institusyon. Huwag niyong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katraituran na ginawa sa atin. Di bali yung soberanya ng Pilipinas? Di bali yung pakiramdam natin? Di bali yung kaliwat kanan na pagnanakaw, kaya nating tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin mag-critic, maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon, patawarin na kinuha nila si PRD sa atin. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon, walang paki. Wala man lang pagdadalamhati kasama sa atin. Ang binibigay nila sa atin, barya, di na tayo babalik sa ICC, paki ko sa'yo. Push, power. Sinuko nyo eh. Sasabihin ninyo, walang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, gobyerno natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas. Ihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kung kayo po ay nagdadasal pa, manalangin tayo na isoli si PRD